Sir, tanong ko po. Ako po kasi ay nag-resign December 13. 15 days before po, date ng resignation day ko po. Tapos sa halip po na December 27 ang last day ko po, ginawa po nilang December 20 na po. Ang nakalagay po sa resignation ko na dapat last day ko po ay December 27. Interesting question from our viewer. Bigyan natin ng good answer, friends. So may research tayo na ginawa about this problem ni Sir. So, ito na po. Under the Labor Code of the Philippines, you are supposed to give 30 days for turnover period. Opo, pag mag-resign tayo no, sa trabaho, meron talagang 30 days po na turnover period. So, itong 30 days na turnover period is under Labor Code, no? So, may purpose ito. Ano ang purpose? Ito po. Number one, time to find a replacement for you. Of course, mag-resign tayo. So, kailangan may kapalit ka before ka mag-alis sa trabaho. Number two, time to train the new employee. Of course, i-orient po natin. And ikaw yung best person to help train the new employee. Number three, time to do an inventory. Number four, time to transfer responsibilities and accountabilities. Number five, time to do clearances. Yan, importante yan. Dapat may clearance tayo before tayo aalis sa company. Kailangan clear po tayo. Wala tayong naiwan na mga trabaho, yung mga responsibilities natin and accountabilities. Dapat may clearance tayo sa HR, right? Number six, time to return company equipment. For example, yung mga computer, laptop. Another example, yung company car, i-turn over mo yan. Yung mga cellphone, electric fan, something like that, right? And this time of turnover, the employer has the discretion to cut it less than 30 days. Yan yung tanong mo kanina, sir. Bakit ka pina-resign earlier? Na dapat yung sa resignation letter mo is December 27 ka dapat no, na mag-resign. But then earlier po tayo pina-resign. Sir, according sa labor code, meron ding power ang employer or discretion po or decision if pwede na tayo mag-resign agad-agad. Lalo na pag may clearance na tayo, na turn over mo na yung company equipment, na train mo na yung new employee. So, pwede na po tayo mag-alis, mag-resign. May discretion po ang employer. Hindi siya liable yan, sir. Basta po, meron kayong clearances, nabayaran na po yung dapat bayaran, yung sweldo mo, final pay, 13th month pay, separation pay kung meron man, terminal pay, right? As an employee, meron ka ding right to complain if may violation po si employer. So kung may violation si employer, punta kayo sa DOLE or NLRC to file a complaint. If wala namang violation si employer, so wala na tayong magawa niyan, sir. But to move forward. So enjoy your new work and move on na po tayo since nag-resign ka na sa trabaho mo. Ikaw mismo ang voluntary na nag-resign, hindi ka pinilit, right? Kasi nagsulat ka ng resignation letter. So hope na nasagot ko yung question niyo, sir. Thank you for watching. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.